Inamin ni Jeron Teng na dismayado siya sa mga nakaraang conference bunga ng playing time. Nag-react naman si Coach Franco Atienza sa patuloy na ginagawa ni Justin Arana at Justin Baltasar sa Converge. Naniniwala naman si Coach Yeng na kupunan ng Gilas Pilipinas ang kaharap ng isang team once nakalaban nila ang Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kasalukuyan ay may 2 panalo at walang talo ang Beermen. 2 panalo kung saan isa si Jeron Teng sa naging instrumento ni Coach Leo Austria. Anak ng dating RoboCup ng PBA, marami ang umasa noon na susundan ito ang yapak ni Alvin Teng. Pero tila naging mahirap na task ito para kay Jeron, bunga ng kakulangan sa playing time. Tanong, ano ang pakiramdam ni Jeron Teng kung hindi siya nagagamit sa SMB? Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Siguro ngayong conference sa nakaraan 2 bakbakan namin, nabigyan ako ng minuto kumpara noong nakaraang conference. Kapag meron kang coach na nagbibigay sa ng opportunity, siyempre kailangan mo sulitin yon. Hindi ko masasabi na walang frustration, pero bilang isang player, nakikita ko mga bagay na yun bilang isang pagkakataon para lumago. Kaya yung mga panahon na hindi ako nagagamit, hindi sa wala akong ginawa. Nung time na yon, nakapokus ako na matuto sa mga kasama ko. Frustrated, dismayado. Normal yung isang player lalo na sa katulad niya na anak na isang dating binansagang RoboCup dito sa PBA. Big deal kasi kapag ka gano'n, di ba? Parang gustong-gusto mong sundan talaga yung anumang iniwang bakas ng tatay mo. Pero dahil sa kawalan ng attention at minuto mula sa coach, hindi niya mailabas yon, hindi niya kayang gawin. Nung last 2 games, nag-average si Jeron Teng ng 8 points. Sa laban ng SMB at Meralco, nagtala si Teng ng 11 points, 3 rebounds at isang steal sa loob ng 15 minutes. Not bad, sabi nga nila, di ba? Sigurado madadagdagan pa yan once na sumalang na ulit sila at tuloy ang bigyan ni Coach Leo ng playing time, di ba? Ang hirap kasi kapag dati kang main man sa Alaska at Converge tapos nailipat ka sa SMB na puro star player, ganun talaga yung mangyayari sa doon. Hindi mo talaga mailalabas yung kalibre mo, kaya lang sayang talaga kasi nabuburo lang sila sa upuan. Pero ngayon, kahit paano napapansin na siya ni Coach Leo, may posibilidad talaga na magkaroon siya ng magandang papel sa SMB ngayong conference. Medyo matumal yung mga nakaraang conference, so taminado naman siya doon, pero yun nga, magandang pinapakita niya ngayon. Kaya imposible na hindi siya mabigyan ulit ng pagkakataon sa susunod na bakbakan ng SMB. Bukas po yan versus kapatid nila ng Magnolia sa ganap na 7:30 ng gabi. Tapos isusunod nila yung Barangay Ginebra sa April 25 sa parehong oras po yan. Kung aminado si Jeron Teng na dismayado siya sa mga nagdaang komperensya, bunga ng kawalan ng playing time, nagbigay pugay naman si Coach Franco Atienza ng Converge sa ginagawang pagkamada ni Justin Arana at Justin Baltasar na nagtala ng double-double na performance sa huling bakbakan. Tanong, ano nga ba ang masasabi ni Coach sa sunod-sunod na double-double na performance ng dalawang Justin? Tutukan natin si Coach Franco Atienza sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Well, kasi masipag sila, dedikadong professional sila, given yun sa talent na meron sila at sa pagsisikap na ginagawa nila. Pag pinagsama mo kasi yun, hindi ka magkakamali. Nagpapasalamat kami sa double-double na yan, minsan pa, pero team game pa rin yun Kailangan pa rin namin yung iba. Kumpiyansa ako na matutulungan nila ang dalawang Justin. Sa totoo lang mabigat talaga yung ginagawa ng dalawang Justin. Malimit double-double sila dito Ibig sabihin, dedikado sila na umakyat sa gusto nilang marating, makapasok sa susunod na round. At kung papalarin, makausad sila sa semis. Kapag kasi andun na sila sa semis, iba na yun. Malaking bagay na talaga kapag andun ka. Pero doon pa rin talaga tayo tumitingin sa sobrang bata pa ng team ng Converge. Ibig sabihin, hindi pa sila ganun katindi kung chemistry yung pag-uusapan natin. Pero makikita mo na para silang gutom na gutom talaga Gustong-gusto nila yung ginagawa nila. Yun siguro yung sikreto doon. At para kay Coach Franco Atienza, team effort naman talaga yon. Hindi kaya ng 2 tao lang yan or ng 2 Justin. Andyan ang lahat ng player na kinakailangan nila sa mga sandaling kailangan nilang mag-ambag para sa panalo. Marimind lang natin wala pa dito si Jordan Heading na sobra din kung pumutok lalo na kung kasadong-kasado na kanyang rhythm. By the way, nung last game versus Blackwater, kumamata si Justin Arana ng 19 points, 11 rebounds sa loob po yan ng 28 minutes. While si Justin Baltasar, nagtala naman siya ng 16 points, 10 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block. Siyempre, andyan yung sasabihin ng iba na Blackwater naman yan, boss Hindi ganun katindi yung team na yan. Ando na tayo. Pero nagpa-practice din sila dyan. Lumalaban din sila. In short, kung pababayaan mo lang sila, matatalo ka rin nila, di ba? Yun lang siguro yun. Habang todo papuri si Coach Franco Atienza sa 2 Justin ng Converge, inihahalin tulad naman ni Coach Yeng Giao ang Barangay Ginebra sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Matatanda ang marami sa nasabing kupunan na sumabak at nananatiling nasa hanay ng pambansang kupunan. Kaya ayon kay Coach Yeng, kalaban mo ang Gilas,
kapag kaharap mo sa PBA ang Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ng Fast Break sa fastbreak.com. Yung Ginebra, kahit tanggalin mo si Justin Brownlee, malakas pa rin eh. Kalahati ng lineup ng Ginebra nasa Gilas team eh. So kapag kalaban mo ang Ginebra, parang kalaban mo na din ang Gilas team. Okay, so sa ngayon andyan si Scotty, si Japet, si Troy Rosario at si Jamie Malonzo para sa kasalukuyang hanay ng Gilas Pilipinas po yan. Pero bago sila, andyan din dati si L.A. Tenorio, si RJ Barriento, si Isaac Go, Von Pesumal, and si Jared Dillinger. Kaya kung titingnan mo talagang mabuti, sobra yung talent na nandito sa Barangay Ginebra. De kalibre, sabi nga nila, di ba? Karamihan sa kanila sumabak at patuloy na sumasabak sa international na competition para sa bansa. Kaya natural na iba yung kumpiyansa ng nasabing grupo. Mabigat na kalaban kung tutuusin. Pero ang siste kasi, hindi lahat nagagamit ni Coach Tim sa bakbakan. At strategy niya yun or alam niya yung lahat ng yun. Siguro medyo hindi lang sinuwerte yung Barangay Ginebra nitong mga nagdaang conference. Natalo kasi sila sa TNT Tropang 5G. Pero again, kasama tayo ni Coach Yeng sa paniwalang sobrang talentado ang Ginebra. Mahirap silang kalaban lalo na kung pumutok yung mga player ni Coach Tim. Tapos may backup pa ng crowd. Sobrang hirap nilang kalaban kapag ganun yung sistema. Anyway, hindi pa sumasalang ang Barangay Ginebra sa Philippine Cup. Katulad din ng TNT Tropang 5G. May pagkakataon sila na magsanay habang nakikipagbakbakan ng mga naunang kupunan. Sasalang ang Barangay Ginebra sa laban sa darating na April 23. Ikapito at kalahati ng gabi po yan Kalaban nila ang Terra Firma. Susundan po nila yan sa April 25. Ikapito at kalahati pa rin po ng gabi yan laban sa kapatid na San Miguel Beer. So guys, maraming salamat.